pinagkaiba mo lang kaysa dun sa iba, yung iba pwedeng kasuhan sa ombudsman, ikaw through impeachment. Pero panawagan naman ni Bongbong, lahat kayo na namumuliti ka, puro kayo, mahiya naman kayo, mag-resign kayo. Wala namang magagawa yung impeachment court o yung ombudsman kapag ikaw nagkusa mag-resign eh. So wala kang delikadesa, 'di ba? Ayaw mo talaga mag-resign, wala kang tiwala sa sarili mong nag-appoint sa'yo. Kasi baka alam mo na rin na kapag nag-resign ka, kukuhanin yung resignation mo na yun, i-accept yun. Ikaw kasi ang huling namuliti ka sa lahat secretary level bago siya nagalit ng ganyan. Eh, yung impeachment, pagpa-file ng impeachment, yan ay nasa saligang batas natin. Kasi katulad po dati, tinanggal ako ni Pangulong Bongbong Marcos sa NYC. Meron pa akong fixed term noon. Nilabag niya yung batas ng NYC law na baka magulat kayo kung sinong may akda ng NYC law, si Congressman Bongbong Marcos 25 years ago. So ang kauna-unahang lumabag ng batas na yon ay si Presidente Bongbong Marcos. So dahil sa paglabag niya ngayon, nalaman ko hindi pala pwedeng kasuhan ng Presidente ng Pilipinas kahit sa Supreme Court. Ang pwede mo lang i-file against sa isang incumbent na presidente ay isang impeachment complaint para dun sabihin lahat ng reklamo mo patungkol sa presidente. So tayo nagtangka mag-file ng impeachment complaint, hindi na natin sinama yung reklamo natin sa pagkatanggal sa atin na illegal yon. Ang sinite lang po natin yung damdamin ng milyong-milyong Pilipino, bakit ka nag-surrender ng isang Filipino citizen sa kamay ng mga dayuhan? Kasi ang sabi sa konstitusyon, ang sovereignty ng ating bansa ay nasa taong bayan. Hindi nasa teritoryo. Kasi ang teritoryo minsan lumalawak, minsan lumiliit, minsan may dispute. So nakalagay po sa konstitusyon, sovereignty resides in the Filipino people. So nung nag-surrender ka ng isang buhay ng isang Pilipino, talagang sinurrender mo ang soberanya ng bansa. So yun po ang sinasabi namin doon sa aming ipa-file sana. Kaya lang ayaw naman tanggapin ng Secretary General kasi daw absent daw siya noon. Dapat daw nandun siya. Ang nagtatanong sa atin ngayon kung ano na daw po ang update diyan po dahil kayo po ang nakakuha ng pinakamalaking boto diyan po sa nakaraang election sa mga party list. Ano na po ang status po ng Duterte Youth Party List ngayon? Yan po, dahil po last week hindi tayo pinroklaman ni na Chairman George Garcia, tayo po ay pumunta sa Korte Suprema para magpetisyon na ideklarang grave abuse of discretion ang ginawa po ng COMELEC. Bakit po grave abuse of discretion? Kasi unang-una, nanalo tayo. At ang trabaho na lang ng COMELEC para sa mga duly elected winners ay gawing duly proclaimed. Di ba po? Tapos sana man lang kung ang sinasabi nila dahil may seryosong kaso na nakapending, napakarami pong may kaso doon na nakapending. Kahit nga po yung Kabataan Party List at Gabriela, may pending silang kaso. Kinasuhan sila ng gobyerno ng Pilipinas patungkol sa kanilang mga miyembro na napapatay bilang terorista. Nandiyan yung kay Congresswoman De Lima, may kaso pa sa drugs sa CA. Meron dyan, may kaso sa citizenship. At syempre yung karamihan dyan, ang kaso, plunder, corruption, malversation of funds. Tayo, napakawalang kwenta po nung kinaso ng Kabataan Party List, pero napili ng COMELEC sa kanilang diskresyon na tayo ang pinakaseryoso sa mga kasong yon, kaya dapat po tayo ang i-hold. Tanong ko lang, Yuse Cardema, no? Ito bang kasong to ay bago? Ngayon lang ba to? Ito ba ay isinampang kaso bago tong 2025 election? O matagal na itong kaso na to? Dalawa po yung kaso nila. Yung isa po noong 2019 at yung isa po 2 weeks ago na hindi pa po namin nakikita yung kopya ko nung kaso. Hindi pa kayo napapasagot pero sinuspend na ang inyong proklamasyon. Opo sir, yun po ang nangyari. Chairman Cardema, pwede pong matanong kung ano po ang status ng Duterte Youth o ano po ang status ng disqualification case kayo ng Duterte Youth Party List sa COMELEC? Yes po, yung kinaso sa atin noong 2019 ng Kabataan Party List, mabanggit ko sa inyo kung ano yung mga klase ng kaso. Una,
nag-vote buying daw tayo kasi daw sa isang speech ko, sabi ko daw, kapag kami ay nanalo, lahat ng aming pondo ay ibibigay namin sa taong bayan. Wala kaming kukurakutin kahit piso. So yun yung aking speech, kinuha nila yon at sinabi nila, kinasuhan ako ng vote buying. Sabi ko nga, sa dami-dami ng mga gobernador, congressmen, mayor, na tunay na naglalabas ng pera, bumibili ng boto, ang kaisa-isa pang nakasuhan ng vote buying sa central office, yung talagang walang nilabas kahit piso, pambili ng boto. Nangako lang ng good governance, nakasuhan na kami ng vote buying. Pangalawang kaso ng Kabataan Party List, nag-speech ako noong 2019, sabi ko, pag kami nanalo, dedebatihin namin kayo sa Kongreso hanggang maubos kayo. Ibig ko siyempre sabihin yung parang debate namin ni Jim Paredes o debate namin ni Kaloy Zarate ng Bayan Muna na nung nakita ng mga tao, sila napahiya at yung Bayan Muna natalo na. Ang ginawa ng Kabataan Party List, kinuha yung hanggang maubos kayo, kasi sabi ko hanggang maubos kayo sa Kongreso, nilagyan ng slash, Chairman Cardema is promoting violence tantamount to mass murder in the country. Bah. So yun yung pangalawang kaso. Sabi ko nga, kung sino ba na yung kaaway ng teroristang NPA, kami, yung pa yung nakasuhan ng promoting violence, hindi pa yung talagang NPA, di ba? Sabi ko, ganito ka-twisted ba yung yung ating sistema sa Pilipinas? Pangatlong kaso nila, ito, napaka-absurd. Pinepetition nila na makansela ang aming rehistro kasi daw hindi kami daw rehistrado. Sabi ko, ano ba naman yun? Paano nangyaring pinapa-cancela nyo yung rehistro namin dahil hindi kami rehistrado? Tapos ang sinasabi nila, ano daw yun? Talagang hindi daw kami rehistrado. Sabi ko, kaaway ko si Rowena Guanzon mula 2019 to 2022. Senior Commissioner ng COMELEC na Mataray. Kung kami hindi rehistrado, nakakita na ng kaaway ko yon at hindi na kami nakatakbo kahit kailan, di ba? Sabi ko, wala akong kaibigan dyan sa COMELEC. Paano ako nirehistro ng COMELEC? So yan po yung tatlong kaso ng Kabataan Party List sa atin. Tapos ang balita ko, yung kaso 2 weeks ago, Kabataan Party List uli, kinasuhan daw tayo ng red tagging. Hindi ko pa nakikita yung kopya ng kaso, pero sabi ko na lang, kasi binabanggit ko yung status ng NTF-ELCAC na kinasuhan sila ng terorismo. Gobyerno ng Pilipinas yung nagkaso, binabanggit ko lang, red tagging ba yun? Red tagging din yung yung gobyerno sana. Opo. So, yan po yung mga klase ng kaso na napakaseryoso para sa COMELEC kaya tayo hininto yung proklamasyon. Sabi ko nga, ang dami dyan talagang kurakot, mandarambong, hindi Pilipino yung citizenship, may kaso sa drugs, may kaso sa terorismo. Lahat sila na proklama, hindi ganun kaseryoso para sa COMELEC yun. Ang pinakaseryoso, itong 4 na house show na kaso sa Duterte Youth Party List po. Tanong ko lang, Cardema, Bisdak Pilipinas po ito. Yes po, sir. Medyo mainit ho yung kumilik sa Duterte Youth Party List. Naalala ko lang kasi, Chairman, before election, nagtangka po kayong magsampa ng impeachment complaint labang kay President Bongbong Marcos na hindi nga ho tinanggap ng Secretary General ng Kongreso. Di ba kaya ito yung dahilan? At dagdag dyan, kailan po kayo mag-sasampa muli ng impeachment complaint labang kay President Bongbong Marcos? Itutuloy nyo ba ho ito sa nangyayari sa inyo ngayon? Yes, unang-una po, yung impeachment, pagpa-file ng impeachment, yan ay nasa saligang batas natin. Kasi katulad po dati, tinanggal ako ni Pangulong Bongbong Marcos sa NYC. Meron pa akong fixed term noon. Nilabag niya yung batas ng NYC law. Na baka magulat kayo kung sinong may akda ng NYC law, si Congressman Bongbong Marcos, 25 years ago. So, ang kauna-unahang lumabag ng batas na yon ay si Presidente Bongbong Marcos. So, dahil sa paglabag niya ngayon, nalaman ko, hindi pala pwedeng kasuhan ng Presidente ng Pilipinas kahit sa Supreme Court. Ang pwede mo lang i-file against sa isang incumbent na Presidente ay isang impeachment complaint para dun sabihin lahat ng reklamo mo patungkol sa Presidente. So tayo, nagtangka mag-file ng impeachment complaint, hindi na natin sinama yung reklamo natin sa pagkatanggal sa atin na illegal yon. Ang sinight lang po natin, yung damdamin ng milyong-milyong Pilipino
bakit ka nag-surrender ng isang Filipino citizen sa kamay ng mga dayuhan? Kasi ang sabi sa konstitusyon, ang sovereignty ng ating bansa ay nasa taong bayan. Hindi nasa teritoryo. Kasi ang teritoryo minsan lumalawak, minsan lumiliit, minsan may dispute. So nakalagay po sa konstitusyon, sovereignty resides in the Filipino people. So nung nag-surrender ka ng isang buhay ng isang Pilipino, talagang sinurrender mo ang soberanya ng bansa. So yun po ang sinasabi namin doon sa aming ipa-file sana. Kaya lang ayaw naman tanggapin ng Secretary General kasi daw absent daw siya noon. Dapat daw nandun siya. May gano. Chairman Cardema, si partner BMR channel po ito. Mayroon po kasing isang panayam si Vice President Sara Duterte noong kasagsagan ng kampanya. Nabanggit nga po itong pag-file ninyo ng impeachment laban dito kay President Marcos. At may sinabi siya, hindi ko lang maano yung video kung mayroon tayong footage noon, ano. Pero kasi nandun din ako mismo, personal, nasabi ni Vice President Sara na parang kung siya daw yata ang magsulat noon para mas maganda. Open ba kayo doon, Chairman Cardema, na kung sakasakali magre-refile kayo or mag-file kayo ng impeachment, si VP Sara naman ang pagsulatin ninyo ng articles? Well, siyempre, napakalaking karangalan para sa atin yun na mismong si Vice President Sara Duterte ang magda-draft at yun ang ipa-file po natin sa Kongreso. Ang problema na lang po, kung laging a-absent yung Secretary General, edi i-declare nila na hindi pwede i-receive yung dokumento ng gobyerno. Okay. Teka lang, may Follow up lang, sir. Sige. Follow up lang. Pwede follow up sa tanong ko kanina. Chairman Cardema, yung ano na lang, itutuloy nyo ba ito? Kung itutuloy, kailan po ninyo ito ipa-file? Sa 19th Congress ba o sa 20th Congress na? Yes, nung hindi po natuloy yung ating pagpa-file kasi wala yung taong sinasabi nila yun lang ang pwedeng mag-receive. Ang suggestion sa atin ng ibang mga Duterte supporters, i-file na lang sa opening ng 20th Congress sa SONA. Bakit? Kasi pag final daw natin ngayon, pag biglang nag-session yung Kongreso, may 2 linggo pa kasing session ng Kongreso, at tinakel nila at dinismiss nila, baka daw doon magsimula na yung 1-year ban. Tama ka dyan. Nila, sa opening na lang daw po ng 20th Congress. Okay. Ayan, kaya hindi ka pinapaupo. Okay. Chairman Cardema, at baka makalimutan lang po, Brother Sabeles po, Dadantian. Kasi nabanggit nyo kanina sa inyo pong statement, etong si Raul Manuel, ay nag-file po sila sa inyo ng kaso sa COMELEC ng red tagging. Sir, meron na po ba kayo na previous na kinasuhan po kayo nitong mga makakaliwang grupong ito na sina si Raul Manuel dyan sa korte ng red tagging at ngayon ay pinailang kayo sa COMELEC? Mukhang nalaglag si Sir Cardema kasi ang tanong ko partner kasi ganito Ang sabi kasi ni Chairman Cardema, pinailan sila ng red tagging. May jurisprudence kasi tayong gagamitin dito Mga partner, alam niyo yung jurisprudence na gagamitin natin dito, yung kay Ka Eric at saka kay Dr. Lorraine na pinailan din sila ng red tagging. Kaya lang doon sa korte. Ito, dahil hindi nanalo yung Ipanaw, mukhang hindi sila pinailan diyan sa COMELEC. Hindi na interesado. Hindi na interesado, di ba? Ako naman, mga partner, habang hinintay natin si Yusek Cardema. Nandiyan na? Nandiyan na ulit. Mamaya na. Nandiyan na ba? Yusek Cardema, nandiyan na po ba kayo? Yes po, sir. Yun. Oo. Sir, kasi pinag-uusapan namin ngayon yung jurisprudence na ginamit ko regarding po doon kay Dr. Lorraine at saka kay Ka Eric na pinailan ito ng mga red tagging sa korte. Ngayon, kayo po ba, sir, ay meron po bang ipinail sa inyo na red tagging din sa korte? At hindi po ba kami nagtatanong lang naman, bakit kaya hindi rin pinailan ng disqualification case nung panahon ng kampanya ang Ipanaw na alam natin na meron ding isinampang kasong red tagging sa kanila, sir?
Yes po, una, walang fina-file sa atin. Sa buong matagal na panahon na nakikipag-away tayo dyan sa mga yan, wala silang fina-file sa atin. Nag-file lang sila first time po, 3 days before election day. So, yun yung isang sinasite ng COMELEC sa atin na meron daw nakapending na kaso na final 3 days before election day. Na hanggang ngayon, hindi pa kami nabibigyan ng kopya, kaya hindi rin namin masagot. So baka natutuwa silang nakapending yun ng ganon kasi paano namin kokomentan nang hindi kami binibigyan ng kopya. So kaya nagtataka rin po ako sa COMELEC, bakit ganyan? Talagang grave abuse of discretion yan. Na talagang gusto nyo talagang pabagalin yung pag-upo or i-disqualify sa pag-upo. Dagdag ko lang partner at Yusek Cardema. Ilan bang kaso ang i-file sa inyo ng COMELEC at alin dito sa tingin ninyo yung nag-cause para kayo ay hindi pa agad-agad may proklama? Kasi 3 po ang nakuha ninyo no? Malaking po ito, malaking bagay po ito na bago po magbukas ang ang 28th Congress, dapat ay naiproklama na kayo. Yes po. Sa tingin ko, napag-isipan na nila yan, matagal na, ilang buwan na. Kasi, masabi ko sa inyo, yung nag-file sa amin ng kaso noong 2019, ni-raise nila sa Supreme Court yan, kasi nga ang tagal sa COMELEC. Pag-raise nila sa Supreme Court noong 2020, sinabi lang rin nila kung ano yung sinasabi nila sa COMELEC, promoting violence, vote buying, hindi daw rehistrado. Pag-raise nila sa Supreme Court, 3 linggo lang, dinismiss agad sila ng Supreme Court. Ganun kabilis. Sabi nila, for lack of basis, case dismissed. Ganon. So, simula po 2020 hanggang 2025, hindi mo na uli narinig yung mga nagkaso na yan. Kasi, una, hindi nila aminin sa COMELEC na nag-forum shopping sila, na pupunta silang Supreme Court. Pangalawa, nakakahiya kasi kahit i-disqualify pala kami ng COMELEC, nalaman na agad natin kung anong side ng Supreme Court sa mga ganyang klaseng allegation, di ba? Dinidismiss lang nila yan. So hindi na nila uli binanggit to ng kalahating dekada yan. Ngayong huling linggo ng Marso, biglang nag-top yung Duterte Youth Party List sa isang survey at pagkatapos ng 5 araw, biglang naglabasan uli ang mga nag-file ng kaso na yan. Sinasabi na, teka, may kaso kami sa'yo. Huwag kang mag-celebrate dyan na number 1 ka. Sabi ko, hindi naman namin kasalanang nag-number 1 kami. Wala naman kaming billboard, wala kaming TV ad, wala kaming radio ad. Nakikipag-away lang kami sa mga gusto naming ipaglaban sa bansa. Wala kaming gastos na katulad na ibang party list na daang-daang milyon ang ginagastos. So sabi namin, sige, ituloy nyo lang yung kaso nyo at pinapanindigan lang namin yung laban sa mga makakaliwa, laban sa mga nangaapi kay Pangulong Duterte. Di ayan po ang naging resulta. Sila ang sa kanila nagsaside yung COMELEC, tapos sinuspend muna, dinedelay yung ating proklamasyon na inirereklamo natin sa Supreme Court po ngayon kasi halatang bias, halatang may grave abuse of discretion kasi ang dami namang may kaso at yung kaso ng iba naming kasamahan talaga namang pag hindi pa seryoso yon, peki yung citizenship, may kaso sa drugs, sa CA, yun nga kay Franz Castro, na-convict na, pagdadala ng mga bata sa NPA area, tapos meron pa graft and corruption, plunder, terorismo, kinasuhan rin, hindi pala seryoso yon. Ang seryoso itong mga house show na kaso sa amin. Tsaka ako, Yusek Cardema, makasabat lang. Yung COMELEC dapat, ang unang pinagtatanggol, kasi COMELEC siya, Commission on Election yung mga boto ng tao. Kasi, babaliwalain mo ba yung 2 milyon mahigit na bumoto sa Duterte Youth para lang pagbigyan itong mga nagsampa, kahit ba ilan niya nagsampa Once na nakaboto na yung tao, 2 milyon yan, hindi po biro yan, hindi po pwedeng baliwalain yan ng COMELEC mismo. Ganito nga po yung naisip ko dyan. Sabi ko, ganito pala yan. Kunyari may nanalo pa lang 50 party list. Pag pala kinasuhan mo yung 50 yan, mula doon sa araw na nanalo sila hanggang bago maproklama, edi wala makakaupo dyan sa 50. Pero may sagot pala yung rules ng COMELEC dyan. Sarili nilang rules election rules. Nakalagay po doon sa Omnibus Election Code at sa rules ng COMELEC, pag merong kaso ang isang entity sa COMELEC at walang final decision, pwedeng maproklama.
Ayun. Kaya nga sabi Yun, naman pala. pati yung sarili niyong rules. Hindi niyo kinonsider. Ano ba yun? So wala rin, useless din pala. Chairman Ronald Useless din pala Cardima. yun. Tol, paisa lang, paisa. Oh, sige. Go ahead. Chairman Cardima, napanood ko yung press con mo kamakailan, kapihan yata yung back-to-back kayo ni Attorney Respicio. Tsaka si ano, Nanawagan ka na dapat mag-resign na si Comelec Chairman George Garcia. Dapat bang mag-resign na siya? Ano sa tingin ninyo? Una narinig kasi natin si Bongbong Marcos na bigla na lang nung Thursday nanawagan na lahat ng secretary mag-resign. Tapos inedit ng Malacanang yung panawagan, lahat ng secretary level at heads of agency mag-resign. Ang sinite ng Malacanang, sabi daw ni Pangulong Marcos, sobra daw namumulitika, politiking yung mga secretary at heads of agencies at puro business as usual at yung taong bayan daw galit na. So, ang sinabi natin nung araw na yon, teka nga, sinong huling head of agency at secretary level ang namulitika bago nagalit si Bongbong Marcos? So sabi ko, ang huling namulitika dyan, si Chairman George Garcia. Bakit? Tapos na yung eleksyon, pinupolitika pa, pati yung resulta ng eleksyon, di ba? yun. Kaya nga po, kung natauhan si Bongbong Marcos, kasi nga natalo kandidato niya sa Davao, natalo kandidato niya sa Zamboanga, natalo kandidato niya sa Cebu, natalo kandidato niya sa Maynila, ang ibinoto ng mga pulis at sundalo sa local absentee voting, yung top 12 ay yung top 12 ng oposisyon. Ang number 1 na ibinoto ng pulis at sundalo sa local absentee voting na party list, Duterte Youth Party List. Pag tinignan mo yung boto ng OFWs, kahit saan pa yan, Amerika, Canada, UAE, Saudi, Singapore, Hong Kong, England, ang binoto nila yung oposisyon at ang number 1 party list na binoto ng OFWs, Duterte Youth Party List. Kaya baka natauhan si Bongbong doon sa resulta ng eleksyon na kahit pala mga sariling nakapaligid sa kanyang pulis at sundalo, sumusunod nga sa kanya, pero ang binoto, lahat ng lumalaban sa kanya. So, natauhan si Bongbong doon sa resulta. Ang problema, nagpakumbaba ng konti yata si Bongbong, pero yung tao niya, yung isa niyang secretary level, pinopolitika pa. Galit na nga sa kanya tao, nakita na nga sa resulta ng eleksyon, yung pang binoto ng taong bayan, ng kanyang mga pulis at sundalo at mga OFWs, pinopolitika pa ni George Garcia. Kaya sabi ko kay George, aba, ikaw ang huling namulitika sa mga heads of agencies bago nagalit si Bongbong. Kaya mag-resign ka na rin. Ang sabi ni George, hindi naman ako cabinet level secretary kasi independent ako na head of agency. Ang sabi ko naman, ang pagkakaiba mo lang kaysa dun sa iba, yung iba pwedeng kasuhan sa ombudsman, ikaw through impeachment. Pero panawagan naman ni Bongbong, lahat kayo na namumulitika, puro kayo, mahiya naman kayo, mag-resign kayo. Wala namang magagawa yung impeachment court o yung ombudsman kapag ikaw nagkusa mag-resign eh. So wala kang delikatesa, 'di ba? Ayaw mo talaga mag-resign, wala kang tiwala sa sarili mong nag-appoint sa'yo. Kasi baka alam mo na rin na kapag nag-resign ka, kukuhanin yung resignation mo na yun, i-accept yun. Ikaw kasi ang huling namulitika sa lahat secretary level bago siya nagalit ng ganyan. Yun. At ito, last na lang, Chairman, bago kita pakawalan, bibigay sa iba. Itong Kabataan Party List ho kasi, noong proclamation, may pasaring sa inyo yung nominee. Ang sabi, deserve daw ho ninyo na hindi kayo na-proclaim dahil hindi daw kayo totoong representante ng mga kabataan. Ano ba talaga ang meaning ng Duterte Youth para malaman ng sambayanang Pilipino at sino-sino po yung mga nominado po sa Duterte Youth at uupo sa Kongreso? Unang-una po, ang meaning ng Duterte Youth Party List, yung Duterte doon, duty to empower the Republic through the enlightenment of the youth Yun. party list. Ibig sabihin,
talagang mandato natin o gusto natin i-enlighten ng mga kabataang Pilipino para pag na-enlighten sila, ma-empower ang ating bansa. Bakit? Sino ang nagre-recruit sa ating mga kabataan papunta sa mga makakaliwang grupo at sa NPA? Sino yung kinakasuhan ng TFL kakat ng gobyerno ng Pilipinas? O baka sabihin, red tagging na naman ako. Kayo yung kinakasuhan, Kabataan Party List, saka Gabriela at yung mga kasamahan nyo eh. Ibig sabihin, may intelligence report at may datos ang buong gobyerno ng Pilipinas laban sa inyo na ang inyong mga miyembro ay napapatay bilang teroristang NPA. So, kung ang sinasabi nila, sila ang tunay na kinatawan ng kabataan at tayo ang hindi, tayo po ang talagang nagpoprotekta sa inyong mga anak at apo para hindi naman ma-recruit ng mga makakaliwang grupo. Bakit? Boss, ang hirap magpalaki ng anak ngayon, di ba? Iaanak mo, aalagaan mo hanggang mag-kinder, babayaran mo yung eskwelahan para maayos yung pagpapalaki sa anak mo, kinder, elementary, high school, college. Tapos pagdating ng koleyo, re-recruitin lang ng mga makakaliwang grupo, hihiwalay na sa'yo, magre-rebelde na. At swerte na lang kung mabuhay pa siya kasi kalimitan na mapatay sa bundok. At pag naman napatay sa bundok, wala na, goodbye na. Hindi rin naaaminin ng mga kasamahan niya makakaliwa na kasamahan nila yung anak mo kasi ayaw nga nilang ma-associate yung pangalan nila sa NPA na napatay, di ba? So yun na ang buhay ng iyong anak o apo o pamangkin pag na-recruit ng mga makakaliwang grupo o ng NPA. Kaya tayo po sa Duterte Youth Party List, talagang sinisikap natin na ang mga kabataang Pilipino ay tumutok sa nation building. Gusto natin either mag-ROTC, mag-training sa disaster preparedness para pag panahon ng sakuna, makatulong sa pamilya at sa barangay at sa bayan, or mag-livelihood training para naman makatulong sa mga nagtatrabahong mga magulang. Yan ang gusto natin, hindi yung mare-recruit lang ng mga makakaliwang grupo. Kaya talagang kaaway po natin yung mga makakaliwa na yan at kinasuhan tayo, sila naman kinasuhan ng gobyerno. Kaya lang hindi patas ang COMELEC dahil sila pinaupo, tayo po hindi pinaupo. Dagdag ko Sino lang. po yung mga nominado? Yung pong tatlong kongresista po. Ang nominees po natin, yung incumbent po, Congresswoman Cardema, galing UP, at si Congressman Berlin Lingwa, galing Philippine National Police Academy, kaklase ng mga tiniente ng Police, Bureau of Fire, Bureau of Jail, at si Congressman Ron Bawalan, galing ng Philippine Military Academy, kaklase ng mga tiniente sa Army, Air Force, Navy. Kaya po ang masabi ko sa inyo, kung dati talagang matindi yung pakikipag-away natin sa mga makakaliwang grupo sa Kongreso at tayo lang nagbabalik ng death penalty para sa mga kurakot sa gobyerno, isipin nyo, ngayon may kasama pang taga-PMA at PNPA, di talagang dudurugin natin yung mga natitirang makakaliwa dyan sa Kongreso. Ayan. Okay. Galing. Dagdag ko Salamat lang, po, Chairman. Cardema. Dagdag ko lang, Chairman, ang nakikita natin dito, 2019 pa pala ito. Anong petsa na ngayon? 2025 na. Kung sakasakaling magdesisyon sila ng kaso na ikinaso sa iyo nung 2019 pa, di ba lalabas ito mood in academic na? Paano ba yan? Yan nga po ang sinasabi natin kasi unang-una, kahit hindi po tayo abogado, kahit lahat na nakikinig sa atin hindi abogado, alam nyo how show yung kaso eh. Isipin mo kasuhan ka ng vote buying kasi ipako mo sa taong bayan na lahat ng pera ng inyong opisina iaalay nyo sa kanila. Sa dami ng tunay na naglalabas ng pera para bigyan sa barangay at sa pagka-mayor, pagka-congressman. Walang kaso sila, tayo may kaso ng vote buying sa central office. Tapos yung iba pang kaso na pinapatanggal yung rehistro dahil hindi daw rehistrado. Tapos yung tayo pa nagpo-promote ng violence kahit tayo ang umaaway sa NPA. Kahit po hindi kayo abogado at yung mga nakikinig sa atin hindi abogado, talagang alam yung bobo na lang maniniwala dun eh. Parang na lang to, yung sa mga makakaliwang grupo na ayaw nilang aminin na sila rin yung nag-NPA. Parang ganito rin, ayaw nilang aminin na sobrang bobo nung kanilang argumento. Talagang pinapanindigan nila na na yung kaso nila. So, masabi po natin dyan, ito po, nilalabanan naman natin, kaya lang tong COMELEC, kinatigan sila. Kaya alam natin, may abuso tong COMELEC. Bakit? Kahit naman hindi mo muna i-weigh yung kaso. O kunyari, ikaw COMELEC, hindi mo muna i-weigh kung talagang hausaw o totoo yung kaso. Pero, ang daming party list na may ibang kaso,
So bakit itong may kasong kung ano man to, house show o hindi, bakit ito hindi mo pinapaupo? Bakit yung iba pinapaupo mo? 'Di ba? Meron nga diyan, 'di ba, si Senator Erwin Tulfo. Dinismiss siya ng Commission on Appointments Okay. kasi secretary siya ng DSWD, hindi daw siya Pilipino, dinismiss siya. Nung ni-raise sa COMELEC, pasado sa COMELEC. O, 'di ba, sabi ko, ano ba naman tong COMELEC? 'Di ba? Okay. Chairman Cardema, 2 milyon po mahigit ang bumoto po sa inyo. Any last message po sa lahat po ng inyo pong mga supporter na bumoto po sa Duterte Youth Party List na nagbigay po sa inyo ng 3 pwesto diyan po sa Kongreso. Baka may mensahe po kayo sa kanila. Tayo po sa Duterte Youth Party List ay nagpapasalamat sa ating milyong-milyong kababayang Pilipino na nagtitiwala na tayo ang kinatawan na gusto nyong lumaban at makipagdebate sa Kongreso. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga pulis at sundalo at ginawa tayong number 1 nila sa local absentee voting at sa ating mga OFWs na ginawa tayong number 1 sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Nagpapasalamat tayo sa lampas 2 milyong Pilipino at para ma-visualize nyo kung gaano karami yun. Yung nag-rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo last year sa Luneta, isama mo pa yung mga nag-rally kay Mayor Rodrigo Duterte noong 2016 sa Luneta, pag pinagsama mo yung napakaraming yon, halos ganun ang bumoto sa atin at nagtitiwala. So tayo ay nagpapasalamat at alam nyo, kung ako na nga lang rin, parang nakakasawa na kasi sobrang dumi ng politika sa ating bansa. Tayo na nagbabalik ng death penalty para sa mga kurakot, tayo ang pinapahirapan, tayo na lumalaban sa vote buying, tayo pa nakakasuhan ng vote buying, tayo na lumalaban sa teroristang NPA, tayo pa ang kinasuhan ng violence, 'di ba? Promoting violence. Pero alam niyo kung ba't kami hindi tumitigil? Kahit wala kaming pondo sa Kongreso. Dahil kami ay naaawa sa milyong-milyong Pilipino na ang tinitingnan na lang na pag-asa ay si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte at ang kanilang hangad na tunay na pagbabago. Pag tayo hindi pa nanindigan at nakipaglaban, pag tayo bumalingbing pa kasama ng mga kurakot sa Kongreso, ano nang pag-asa ng bansang ito? Nakakaawa na, napakaraming kriminal, durugista, terorista, rapist, kidnapper na nambibiktima. Sinong kinakasuhan ng NBI at DOJ? Katulad ngayon, ako, tsaka si Vice President Sara Duterte, kami kinakasuhan. Pero yung mga tunay na heinous criminals, ayan, pag-alagala lang, binibiktima ang ordinaryong Pilipino. Kaya po, salamat po sa inyong tiwala. Hindi namin kayo papabayaan. Kami po ay nandito para yung tunay na boses sa gobyerno, handang lumaban, handang manindigan, hindi babalingbing sa inyo, sa ating mga tropa ng gobyerno, sa Pangulong Duterte at sa ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Yes, maraming salamat. Yes. Maraming salamat po, Yusek Cardema. Mabuhay po kayo. Maraming Thank you salamat. po, sir. Nakabitin God naman bless po. ang Thank you po. talakayan. Maraming ganda, salamat, eh, no? Yossi Cardema, dahil napagbigyan nyo kami sa aming pilot episode at kayo ang kauna-unahan namin ditong naging guest. Hindi pa ito Salamat po, sir. sa uulitin. Chairman Ronald Cardema, hindi pa ito ang huli, ha? Oh, actually, mga partner, naalala mo, BMR ha? Pero, bago lang yan. Pahabol na lang sa Yossi Cardema. Ano ba tayo? Talagang makakaupo rin man talaga tayo. Makakaupo tayo, sir, kasi Very good. hindi pa upuin ng Okay. ibinoto ng milyong-milyong Pilipino dahil lang sa 7 tao sa COMELEC na namumulitika, di ba? Tama, Kita tama. ng mga pulis, sundalo, na kanilang pinoproteksyon ang demokrasya ng bansa, tapos tatarantaduhin lang ng ilang tao. Siyempre, hindi papayag ang ating mga kababayang Pilipino sa ganyang pamamalakad sa gobyerno. Alright, Okay. ayos. Ayos. Salamat, Salamat, sir. Yusek.